Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Hello, kamusta? Pabatiin ko lamang ang mga kakatune in pa lang sa ating live. Kamusta ang lahat ng taxpayers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? Mm. Nasaan ba kayo sa Pilipinas? At nang ma-shoutout ko kayo, hindi pa lumalabas sa aking comment section ang inyong mga lugar. Okay? Ayan na. Mm. O, nakikita nyo na ang mga denial at ang mga utal-utal na sagot sa ating expose na legalized corruption sa Kongreso na nangyayari sa ilang dekada na. Hello sa mga nasa New Zealand, hello sa mga taxpayers sa Davao City, hello sa mga OFW sa Dubai, hello sa mga taxpayers sa Cotabato City, hello sa mga taxpayers na nasa Subic, taxpayers na nasa San Pablo, Laguna, mga OFW sa Bahrain, at ang mga nasa Cobar, KSA, hello sa mga taxpayers na nasa Las Piñas City, hello sa mga taxpayers na nasa Manila, hello sa mga OFWs na nasa Singapore, mga OFWs na nasa Egypt, KSA, Australia, mga OFWs sa Hong Kong. Okay, hello sa mga taxpayers na nasa San Carlos City, Negros Occidental. Hello sa mga taxpayers na nasa Pasig City. Hello sa mga taxpayers na nasa Iloilo. At hello sa mga taxpayers na nasa Bukidnon. Hello sa mga nasa Chicago, nasa Canada. Hello sa mga taxpayers na nasa Davao del Norte, Edmonton, nasa Bahrain. Okay. So, pag-uusapan na po natin ngayon ang bakit tila walang pakialam ang napakaraming institusyon sa atin tungkol sa legalized corruption scheme na ito na tinatawag na liquidation by certification ng MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses ng Kongreso na nangyayari sa napakahabang panahon na ilang dekada na. So yung mga hindi po nakakaalam, itong issue na to, itong liquidation by certification, maaari lamang pong pumunta kayo sa description ng live na ito at makikita nyo dyan yung link ng aking isinulat. So, nakikita nyo na nagsalita na si House Majority Leader tungkol dito, in-interview siya ng SMNI at nautal-utal siya nang tinanong siya tungkol sa aking isinulat. At si former Senator Lacson nag-deny. Okay? At yung denial niya ay wala sa hulog dahil ang kanyang sinasabi sa kanyang 2023 statement ay iba sa kanyang sinabi noong 2011 nang siya ay tumayo sa Senado upang magbahagi ng sponsorship speech ng Concurrent Senate Resolution number 10. Okay? Na pinagpatuloy ang prevailing system ng liquidation at accounting ng bawat isang senador at congressman. Classified daw yan. At liquidation by certification lamang ang kailangan na pirmado ng bawat isang senador at bawat isang congressman para ma-justify na ang kanilang perang tinanggap ay ginamit sa MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses. Yun ang MOOE. Just this year po, ang MOOE ng Kongreso ay 13 billion. 13 billion. Ang Senate naman po, ang kanilang MOOE for this year ay 3 billion. Just for this year yan. So, sa isang term, so 3 years ang isang term ng congressman, ay mga aabot sila ng mga kulang-kulang 100 million per term ang isang congressman, MOOE nila yan. Ang senador naman, sa isang term, 6 years, kulang-kulang mga half a billion pesos. So, liquidation by certification lang yan. Okay? So, i-multiply nyo yan kung ilan ang senador, ilan ang congressman, yaan ang pera ninyong mga taxpayers na liquidation by certification lang, sapat na.
Mm, 'di ba? Ngayon may mga nagdi-deny, okay? Ah, ano raw sila, pumasa raw sila sa audit ng COA, etc. Pero bakit kahit isang congressman at kahit isang senador ay walang magpakita ng individual COA audit na kung paano nila ginastos ang MOOE nila, 'di ba? Kailangan may individual audit kayo. Wala naman nakalagay sa constitution na exempted individually, 'di ba? Dapat yearly 'yan. Yearly dapat ang mga tumatanggap at may hawak ng pera ng taong bayan at bawat isang senador at bawat isang congressman yan, dapat may individual COA audit kayo, malinaw ang disbursement, alam dapat ng taong bayan kung sino ang mga binabayaran nila sa inyong opisina, magkano ang binayad every month, di ba? Kailangan up to the last centavo ay dokumentado kung paano nyo ito ginastos. Kailangan may resibo up to the last centavo dahil hindi yan confidential fund, di ba? Ngayon, kung hindi yan confidential fund, dapat bawat isa sa inyo, bawat isang senador at bawat isang congressman, ay magpakita na pumasa kayo isa-isa sa audit ng COA. Ngayon, kung hindi kayo na-audit ng COA individually, kailangan itong ipaliwanag sa pamamagitan ng Konstitusyon ng Pilipinas, bakit kayo ay individually hindi ino-audit ng COA at bakit liquidation by certification ang inyong proseso dyan sa MOOE. Yung mga kababayan natin na hindi nagagalit, na parang feeling nila wala lang ito. I will explain to you something, no? Lalo na't nakikita natin na kumakalat na ang gera. So merong Ukraine and Russia, merong gera ngayon sa Israel between Israelis and Palestine. So pwede itong umikot pa. Okay? Lalo na't ang daming issues dito sa ating region. Ang institusyon po na may kapangyarihan na ipadala ang inyong mga anak para mamatay sa isang gera ay ang Kongreso. Okay? Ang presidente ng Pilipinas, siya po ay magde-declare, no? Kukuha po siya ng permission. Kailangan niya ng consent ng Congress to declare war. Yan po ang proseso sa atin. So, sa makatuwid, itong mga congressman at senador na to, there will come a day that they will decide that your children would have to go to war and die. So, ganyan po ang kanilang kapangyarihan. So, bakit kayo pumapayag na ang kanilang MOOE ay walang resibo? Bakit kayo pumapayag na walang individual audit ang isang senador at isang congressman? Bakit kayo pumapayag? They have the power to send your children to die in a war. And you don't care. Maybe you would care when that time comes. But why are you not caring right now? Lalo na yung mga institutions, mainstream media, mga Catholic schools, mga elite schools, Ateneo, Lasal, UP. Bakit? Nakikinabang ba kayo sa liquidation by certification ng Kongreso? Diba? So, asan yung mga grupo ng lawyers? Why don't you challenge this in the Supreme Court right now? Tama ba ito? What is the constitutional basis? Dapat ilatang ito sa Supreme Court, di ba? Kung kaya ng Supreme Court pigilan ang Congress. Pero dapat matapos na ang kahunghangan na ito. Dapat ang MOOE, milyong-milyong tinatanggap na MOOE ng isang senador at isang congressman every year, dapat ito malinaw, transparent, ang resibo up to the last centavo. Dapat alam natin kung saan nila ginagastos yung pera na yan. Up to the last centavo. So, ayun lang po, pag-isipan nyo pong mabuti yan. Kung bakit hindi ito pinag-uusapan ng mga usual suspects, di ba? Ng mga schools katulad ng UP, Ateneo, Lasal. Di ba? Yung mga mararangal at disente.
Bakit hindi ito issue sa kanila? Baka nakinabang kayo at patuloy na makikinabang sa sistemang ito. Maraming salamat po at sana'y magising na tayo sa matagal ng panlolokong ito sa taong bayan. Wakasan na ang liquidation by certification. Dapat ay maging malinaw kung saan ginagastos ng bawat isang senador at bawat isang congressman ang pera ng mga Filipino taxpayers up to the last centavo. And the liquidation by certification, dapat liquidation with receipts at dapat nakapublish ito at least every quarter para malaman ng taong bayan kung saan ginagastos ang kanilang mga pinaghirapang buwis hanggang sa huling sentimo. At karapatan ito ng taong bayan dahil pera nila yan. Hindi mo pera yan. Maraming salamat po.